tayo ng labahin. Yung uwian na. Oh, let's go! My friend, vámonos! Brad, balita! Ha? Katambay dito si Kalbo kanina eh. Wala lang, kwentuhan lang kami ng buhay-buhay. Kumusta ang buhay dyan? Ano daw? Pangalanan siyang bakasyon eh. Yung sa pagbabago ng foreign workers. Tapos sabi niya, wala namang natagal dito locals eh. Nagre-reklamo daw yung mga ibang employer na mag-hire sila ng mga locals. Tapos anytime pwedeng umalis. Mga half day lang. Oh, iba half day lang uuwi na. Sabi ko nga sa kanya, kung halimbawa ako permanent resident ako, sabi ko pwede mo akong sibakin anytime. Makakahanap ako diyan trabaho, maghahanap ako. Pero yung mga temporary workers yan, talagang tumatagal sila kasi no choice sila eh. Temporary workers ako. Sabi niya no more Canada dream daw eh. May ganito na pala ulit Buti nagdala sila ng marami, lagi napuputulan eh. Ito yung problema namin eh. Kain mo na, Brad. Wala ang yung gulay na niluto ko nung minsan. Bye, Charlie. Bye. Yun, tumila din. Maghapon na naulan, ilang araw nang naulan. Ayun, basang-basa oh. Napakan mo, sumala apak mo diyan. Kaya pag napasok kami ng madilim pa, ang ginagawa namin, nagpa-flashlight kami. Kasi baka mamaya diyan ka mapaapak sa mga yan. So ngayon, hindi pa winter, nagkakaigi pa kami pumasok nung nakatsinelas. Pero kapag nag-winter na, nakabota na kami niyan kasi napakakapal na nitong snow dito. Talagang lahat yan, hanggang doon sa dulo, hanggang makapasok ka diyan sa farm. Talagang ang kapal na ng snow hanggang tuhod na. Kaya kailangan mo na magbota at ang kapal na ng suot mo dapat. So kanina nakatambay dyan si boss. Mula nung nag-start kaming mag-milking hanggang group 3. Umuwi na lang siya nung group 4. So kwento-kwentuhan lang kami. Sabi nga niya, no more Canada dream nga daw. Sabi niya, this should be the land of opportunity but not anymore. Sabi niya ganun ha. Yun yung mga pananaw ng mga matatagal na dito na nakakausap ko na kagaya niyan. Meron siya mga business dito. Kasi para sa kanila, yung mga bilihin tumataas pero yung aming gatas ang kuha nung kumukuha sa amin ganun pa rin, di nagbabago. Tapos yung mga stocks na kailangan nila, yung diesel, yung mga supplies dito, lahat nagtataas. Pero yung binabayaran sa kanila sa gatas na nakukuha doon sa same pa rin, hindi nagbabago. Kaya sabi nila wala na daw silang kinikita. So sabi nga niya, hindi na daw maganda ngayon na nangyayari dito sa Canada. Hindi na daw kagaya dati, 20 years ago. Kwento-kwentuhan lang kami ni boss ng mga ganun, buhay-buhay. And then sabi nga niya, nagkakabiruan kami kasi biniro ko siya. Sabi ko, sa Pilipinas pag nagtayo ka ng ganito, ang pasasahod mo lang sa Pilipino is $15. Cool day na yon. Sabi niya, $15? Dito yung $18, isang oras lang yun sa mga low wage. Tapos doon whole day na. Parang maganda magtayo ako doon So, nagkakakwentuhan kami, binibiro-biro ko. Sabi nga, kung gusto mo, akong gawin mong tagapag-manage, akong gawin mong business partner. Binibiro ko lang, tawanan lang kami hanggang sa maya-maya umalis na. Medyo iba na talaga kasi dito Kaya nakaka-relate ako sa kanya. Kasi dati nung nasa Pilipinas ako, babuyan. So meron akong 30 na ulo ng baboy. Ang hirap nga lang nito, tumataas yung bili ko ng pakain. Pero yung bili ng baboy, pababa ng pababa. Kaya itinigil ko na at bumalik na lang uli ako sa abroad. Ganda na ng dahon dilaw na. Alam nyo, minsan mapapaisip ka talaga dito sa mga nangyayari ngayong pagbabago dito sa policy ng Canada. Dahil dati nga,
tuloy-tuloy yung pasok ng mga temporary workers, mga naka-temporary resident dito, like for example yung mga tourist, student, and then yung mga temporary foreign workers na mga naka-working permit. So yung mga employer, pabor sa kanila yon kasi unang-una nakakapag-hire sila ng mga low wage, yung mga mabababa lang ang pasahod, like for example yung $15, $16, $19, $18, mga ganun po ba. So dun sa mga employer, medyo pabor po yun dahil unang-una, pag close working permit ka, doon ka lang talaga magtatrabaho sa employer na yon. Unlike po kasi ng mga permanent resident, mga citizen na anytime pwede silang umalis, magpalipat-lipat sila ng trabaho. Kasi kapag close working permit ka po, doon ka lang talaga sa specific employer mo magtatrabaho. So talagang pag nakakuha yung employer ng temporary workers na talagang 2 years, so kahit pa paano, sigurado na may 2 years silang worker. Pero kadalasan nga po, gaya nga ng nababanggit ko madalas sa inyo, na yung mga worker after nilang ma-PR or ma-permanent resident, umaalis na po sila doon sa employer. Marami po dito na ginagawang stepping stone lang yung pagtatrabaho sa farm. Kasi nga alam naman natin na yung farm kadalasan yung mga dumarating dito, kahit na anong trabaho, kadalasan nakukuha nila is farm. Kumbaga, stepping stone nila yon para makakuha ng PR dahil unang-una, madalas may mga na-hire sa farm na kahit na no experience at ang kagandahan pa po nun, meron tayong pathway to PR, which is yung agri-food pilot. So yung iba naman, dahil nag-enjoy na sa pagtatrabaho sa farm kahit na sabihing low wage, hindi na umaalis. Bakit? Dahil unang-una nga, gaya ng madalas ko sinasabi, ang bahay po sa mga farm kadalasan ay mura. Yun po yung inilamang ko dun sa iba. Di nga po ba yung iba na dumarating dito, let's say, ito, mabilisan lang na computation, let's say 1,000 siya every 2 weeks. $1,000 every 2 weeks. So, meron siyang 2,000 every month. Yung mga food counter na kilala ko dito, sumasahod lang sila ng 1,000 to 1,200 every 2 weeks. So, yung 2,400 nila sa isang buwan, ang bahay naman nila, ang laki, 900. So malaking portion ng sahod nila sa bahay na napupunta. Unlike po ng mga nasa farm, kadalasan ang mumura ng bahay niyan, kagaya nga namin, 120 lang. So kahit pa sabihin sila ay, let's say parehas lang kaming $18 sila, $18 ako, pero pagdating sa bayaran ng bahay, dun ako nakakasave. Kasi nga sila, yung malaking part ng sahod nila ay sa bahay lang napupunta. Kaya kadalasan talaga yung iba tinatarget nila is yung mga farm jobs dahil mura ang accommodation. Yun nga lang talaga dahil nga sa mga pagbabago ngayon sa policy, kagaya nga lang po ngayon, ini-encourage ng government ng Canada na ang i-hire ng mga employer dito is yung mga local, yung mga citizen na, yung mga permanent resident na, which is sabi nga ni boss, nagkikwento nga sa akin, kadalasan nga daw doon sa mga kakilala niya, inaalisan ng mga locals. Mga nababasa ko din sa mga nagko-comment sa ating YouTube channel at even doon sa mga nagme-message sa akin, nakadalasan wala talagang mga tumatagal sa mga ganitong klase ng trabaho ng mga locals, yung mga resident talaga, yung mga citizen na. Dahil nga daw po sa bukod sa mababa na ang pasahod, yung trabaho hindi nila gusto, yung iba nag-upgrade na. Dahil ginagawa nga lang stepping stone ang mga trabaho dito sa mga ganitong klase ng farm. Well, may mga kakilala naman po ako na nasa kagaya nito, dairy farm din, dito sa Parteng Suri. Dati may na-meet kami dyan. Parang ang per hour nila, pumapalo sila ng 25 per hour. So, unlike namin na mga temporary foreign workers is 18 lang po. Yung iba, 19, 20, mga kilala kong ganon. Yun nga lang, kadalasan, gaya nga nasabi ko sa inyo, once na na-PR na, umaalis na sila. Nag-upgrade na sila, nag-change na sila ng career. Yung iba, nagiging home care aid, mga ganon, care aid, mga ganon. Yung iba naman, nag-aaral sila para mag-upgrade ng kanilang education at makakuha ng mas magandang trabaho. Kaya kahit pa paano, nauunawaan ko din naman yung mga sentimiento kanina ni boss nung nagkikwentuhan kami na sabi nga niya hindi naman masyado kumikita na kasi nga yung gatas kung magkano kinukuha before ganun pa rin kinukuha ngayon ng planta, and then yung mga expenses dito sa farm, for example yung mga diesel, yung mga equipment na ginagamit dito, kung ano-ano pa, syempre marami pong kaming mga binibili dito, mga filter, etc. etc. Tumataas lahat ang presyo pero yung kinikita ay parehas pa lang din. Tapos ang taas pa ng tax na binabayaran nga niya dito dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo, itong lawak ng farm na to ay nagagamit lang, natataniman lang tuwing summer.
Kung kapag winter, wala na. Tenga na po yan. Pero binabayaran pa rin niya to. Napakalawak kasi ng lupa ni boss dito. So binabayaran pa rin niya yan. Which is nagagamit lang naman niya tuwing summer. Nabanggit nga din niya sa akin na maybe this is because of the politics dahil nagpapabango nga yung mga kakandidato ngayon na para doon sa mga citizen na naboboto sa kanila. Dahil ang reklamo nga po ng karamihan ditong mga citizen na yung mga anak-anak daw nila wala nang makuhang trabaho sa mga food counter, sa Tim Hortons, sa mga fast food dahil nakuha na doon ng mga dumarating dito. Even pumunta kayo lahat dito sa mga fast food na napuntahan ko, mapa Tim Hortons, KFC, Popeyes, Church, lahat halos ang mga workers dito. Kahit saan establishment ako pumupunta dito, lahat talaga ng nakikita ko dito, majority is Punjabi, mga Indian. Hindi ko naman po sa wala naman tayong magagawa kasi hindi ko nga alam, sabi ko bakit Canada pa ba to, ba't parang India na? Kasi talagang halos majority ng nakikita kong workers dito, lahat ng establishment as in puro Punjabi na yung mga trabahador. Hinahanap ko nga, ba't parang wala na atang masyadong Canadian dito? Parang India na nga tong lugar na to. Kaya nga sabi ng mga citizen dito, may mga nababasa ko mga nagko-comment din dito sa mga vlog natin na sabi nga nila send them home, yung pauwi na daw yung mga hindi ko alam bakit ang daming nagagalit doon sa mga Punjabi, siguro dahil yung mga nakaraang videos na napapanood ko dito sa mga news, yung mga pasaway na may mga tumatay dito sa sa beach, may nanguhuli ng isda dito sa may kung saan dito may nahuli dito nanguhuli ng isda sa lake, tapos kadalasan pa yung mga nagrarally yung mga kalahi din nila na Punjabi, kaya siguro mainit sila ngayon sa mga balita. Kaya yun nga, nabanggit nga ni boss na kapag i-require daw sila na mga citizen na lang or mga locals ang i-hire dito, and then anytime pwede silang alisan, and then yung iba hindi tumatagal, and then ito pa ang masaklap, kailangan mataas yung pasahod. Unlike nga po ng temporary foreign workers na nagkakaigi sila sa mga 16, 17, 18, so low wage. Kahit papano daw may kikitain pa daw sila. Kaya hindi malabong maraming employer ang for sure na aaray dito sa mga ganitong policy na inilalabas ngayon dahil sila ang maapektuhan dito. Although pabor do sa mga citizen na bawasan na yung ini-hire na mga temporary foreign workers para naman yung trabaho ay makuha nila at ng mga susunod na henerasyon dito. Kaya nga lang yung pagbabago nga ay aaray yung mga employer. So yun lang guys, in-inform ko lang kayo dahil yun nga sobrang dami ng pagbabago, mga changes ng policy dito sa Canada, at ang naapektuhan nito yung mga bagong paparating pa lang dito na mga temporary foreign workers. Dahil yung iba ay ang makukuha na lang 1-year contract do sa mga low wage, and then bagong labas pa ngayon yung high wage kailangan 20% salary nila i-increasean para mag-stay pa rin sila sa high wage. Gusto ko nga sanang gawa ng content to kasi ang daming nagme-message sa akin. Nagumawa daw ako ng content about dito sa high wage and sa low wage para daw mas maunawaan nila dahil yung iba daw naguguluhan daw sila dahil hindi daw nila alam kung sila daw ay 1-year contract, kung ang makukuha daw ba nila ay high wage, dapat magkano daw yung makukuha nilang salary, what if daw hindi mag-increase yung employer nila sa kanila. So marami po silang tanong. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangyayari sa amin dito sa Canada. So ngayon, i-enjoyin ko muna tong ating lechong paksiw na galing pa kay na Ma'am Kay at kay na Sir Rodolfo na pinabaon sa akin minsan, ngayon ko lang naluto. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.